Tinutukan sa Pilipinas at sa buong mundo ang astronomical phenomenon na tinawag na Transit of Venus. Ito po yung pagtawid ng planetang Venus sa mukha ng araw. 8 beses pa lang nasaksihan yan mula nang maimbento ang teleskopyo at hindi na raw mauulit hanggang sa taong 2117 o mahigit 100 taon mula ngayon. Nakatutok si Marie Zumani. Ito ang kuha ng Solar Dynamic Observatory ng National Aeronautics and Space Administration o NASA sa tinatawag na Transit of Venus, ang pambihirang pagtawid ng planetang Venus sa mukha ng araw. Sa time-lapse video na ito makikita ang Venus na mistulang itim na tuldok lang na dumadaan sa harapan ng nagbabagang araw. Sa video namang ito, makikita ang pagsisimula ng Transit of Venus dakong alas 6 ng umaga oras dito sa Pilipinas. At sa loob ng mahigit 6 na oras, unti-unti itong tumawid sa mukha ng araw hanggang sa makalabas sa kabilang panig bago mag-alauna ng hapon oras sa Pilipinas. Sa kuha ng Mauna Loa Observatory ng NASA sa Hawaii, kuhang-kuha rin ang pagtawid ng Venus sa mukha ng araw. Sa mga nasa Northern Hemisphere, makikitang tumawid sa itaas na bahagi ng araw ang planetang Venus. Pero sa ibang panig ng mundo tulad sa Pilipinas, makikita ang pagtawid ng Venus sa ibabang bahagi ng araw, tulad ng kuha na ito mula sa Pag-asa Observatory sa Quezon City. 8 beses pa lang nangyayari ang Transit of Venus mula nang maimbento ang telescope noong 17th century. 1 century o 100 taon ang pagitan ng mga naitatalang Transit of Venus. At karaniwan itong by pairs o 2 beses kada siglo. 2004 huling naganap ang Transit of Venus at ang kaparehas nito ang nasaksihan natin ngayong taon na binansagan namang last Transit of Venus in our lifetime. Sunod na itong magaganap 105 years mula ngayon sa taong 2117 at ang kapares nito masisilayan naman sa 2125. Bukod sa Pilipinas, nasaksihan din ang Transit of Venus sa Hawaii. Pero ang gatuldok na planetang Venus nasa itaas na bahagi ng araw. Sa India, sa kabila ng ulap, nakamamanghari ng itsura ng araw na nakita gamit ang eclipse glasses. Hindi rin nabigo ang mga estudyante sa South Korea na dumagsa sa isang observatory. Kitang-kita ang planetang Venus kontra sa matingkad na kulay ng araw. Nagtipon din ang mga tao sa Griffith Observatory sa Los Angeles, California para sa tinawag nilang Venus Flyby. Nakita rin ito sa pamamagitan ng reflection. Sa ibang bahagi naman ng Amerika, nagkulay berde ang araw. Sulit din ang pag-aabang ng mga taga-Sydney, Australia. Itinuturing nilang mapalad ang kanilang sarili dahil nasaksihan nila ang pambihirang Transit of Venus. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Hindi pinalampas ng mga estudyante at yung mga mahihilig sa astronomiya ang Transit of Venus. Inabangan nila ang pambihirang pangyayari sa Pag-asa Astronomical Observatory sa UP Campus sa Quezon City. Nakatutok si Dante Perello. Ang pambihirang astronomical event na Transit of Venus pinakamagandang nasaksihan daw sa Pilipinas. Ayon mismo sa National Aeronautics and Space Administration o NASA. Nasilayan kasi dito ng buo ang pagtawid ng planetang Venus sa mukha ng araw mula alas 6 ng umaga hanggang bago mag-alauna kaninang hapon. Malaking astronomical event ang Transit of Venus dahil maituturing itong isang once-in-a-lifetime na pangyayari. Sa taong 2017 pa kasi ito mauulit o 105 taon mula ngayon. Kaya naman maaga pa lang, nasa Pag-asa Astronomical Observatory sa UP Campus na ang mga estudyante at astronomy enthusiasts. After 105 years pa mauulit tong event na to. Actually po, yun nga po, tayo na po yung last sa civilization natin na makikita yung ganitong event. Iba yung pakiramdam na meron pang dapat tayo makita na yung hindi mo makita sa araw-araw. Maaga rin ang mga estudyante sa baybayin ng Daet, Camarines Norte. Dito kasi itinayo ng Science Education Institute ng DOST at UP Los Baños Astrophysics Society ang 4 nilang teleskopyo para obserbahan ang astronomical phenomenon. Nag-enjoy din ang mga estudyante ng Orion National High School sa Bataan sa pag-obserba sa Transit of Venus. Dito walang malaking telescope, kaya ang mga mag-aaral nagtiyaga sa homemade telescope at welding glasses. Importante ang welding glasses dahil delikado sa mata ang direktang pagtitig sa araw. Paminsan-minsan nagiging makulimlim pa pero enjoy naman daw ang mga bata. Sabi ng Pag-asa, walang direktang epekto sa lagay ng panahon, pag-uugali ng tao at maging ng mga hayop ang Transit of Venus. Transit ang tawag kasi natin dahil hindi niya matatakpan kasi pagka malaki sana yung shadow, matatakpan,
tatawagin natin siyang eclipse. Kaya lang, dahil nga maliit lang yung shadow, tinatawag natin transit. Dante Perello, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Balita mula sa lungsod ng Iloilo. Huling-huli sa CCTV ang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang aso. Si Sherlyn Belvis ng GMA Iloilo, naka-Alerto 24. Kuhang-kuha sa CCTV ang lalaking ito na tila may minamanmanan sa labas ng gate ng bahay sa isang subdivision. Panay pa ang dungaw ng lalaki sa loob ng compound. Ilang sandali pa, tumawid ang lalaki sa kabilang kalsada at umupo. Matapos ang ilang minuto, umalis din ito. Maya-maya, makikita sa CCTV ang paglabas ng asong ito sa gate ng bahay. Muling nakita ang lalaki, nilapitan ng aso, pasimpleng binitbit ang aso tsaka mabilis na tumakas. Yung pangita sa wife ko, so wala na, ginatawag yati. Ginlantaw na mo sa camera, may isa ka tao nga nagkuha. Agad na nireport sa pulisya ang insidente. Bagamat di malinaw ang mukha ng dog napper sa CCTV, umaasa pa rin si Tommy na maibabalik ang alaga nilang si Rosie. Panay daw ang iyak ng kanyang anak mula nang nakawin ang kanilang paboritong alaga. Kung may baligyan, mabasi muna balaan Manila nga hindi ato ang tagiya kinawatan. Mula dito sa Iloilo, Sherlyn Belvis, nakatutok, 24 oras. Sugatan ng 3 rider ng motorsiklo sa 3 magkakaiwalay na aksidente kahapon. Si Jay Saballe, naka-Alerto 24, eksklusibo. Agad rumesponde ang rescue team ng Barangay San Antonio sa isang delivery rider na na-aksidente sa Ortigas Center, Pasig City. Matapos tumbukin ang motorsiklo ni Robert Sabag ng isang kotse sa Topaz Road. Nagtamo rin siya ng left and right abrasion sa may bandang niya. Sa Shaw Boulevard, Barangay San Roque, Pasig City rin, isang rider ang nasa pulang taxi. Ayon sa taxi driver na si Bonnie Ungson, nag-counterflow daw ang motor. Iniwasan pa raw niya ang motor pero inabot pa rin. Sa pag-ilag nga daw niya, nabangga pa ang concrete barriers kaya nasugatan pati ang kanyang pasero. Ang rider ng motorsiklo sugatan din. Buti na lang daw, nangyari ang aksidente sa harap ng dormitory ng mga tiga Pasig Red Cross kaya agad silang nagbigay ng paunang lunas. Yung sa motor naman po at tumilapon yung tao, meron siyang suspected spinal injuries. Sa may Antipolo City naman, sugatan din ang rider at pasahero nito matapos tumama sa gilid ng isang trailer truck ang kanilang motor. Tumilapon si Nestor Duya at Eugene Gubatan, nakapawalang suot na helmet. Nagulungan rin ng truck ang unang bahagi ng motorsiklo. Gumaganon po yung driver, parang tulog po, nakaganon. Oo, tapos? Tapos tumama na po sila dito. Tinamaan na po yung motor nila ng gulong. Nung mapahinto ko yung driver ko, malapit na sila dun sa kabilang gulong. Yung isa po mayroong laceration sa ulo niya at ang isa naman po ay mayroong open fracture sa kanyang kaliwang siko. Kasalukuyan nakakulong sa PCP-1 ng Antipolo Police ang driver ng truck na si Noel Aribe. Patuloy naman ang investigasyon ng pulis sa naturang aksidente. Jay Sabale, naka-Alerto 24. Umaapela naman sa Land Transportation Office ang isang grupo na higpitan nila ang pagpapatupad ng batas sa mga nagmamaneho ng motorsiklo. Marami pa rin kasi ang naaksidente dahil sa katigasan ng ulo. Nakatutok si Susan Enriquez live mula sa Pilcoa sa Quezon City, San. Mel, sa 3 pangunahing kalsada sa Metro Manila ay pinapatupad ang motorcycle lane. Kabilang dito ang kahabaan ng EDSA, ang Macapagal Avenue sa Pasay City at ang Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Pero ang isang grupo ng motorcycle riders sa bansa hindi kontento sa mga nakalatag na safety guidelines. Sa mga video ito nakuha ng CCTV ng MMDA, iba-ibang dahilan ng sanhi ng aksidenteng sangkot ang motorsiklo. Minsan mismong rider ang pasaway tulad ng isang ito na beating the red light kaya nasalpok ang sasakyan sa intersection. Tumilapon ng rider mabuti at hindi siya nasawi. Pero mas madalas daw ang motorsiklo ang biktima ng malalaking sasakyan. At madalas ang sakay ng motorsiklo ang nasasawi. Ito ang dahilan kaya pinatupad ng MMDA ang motorcycle lane sa 3 major roads, ang Commonwealth, EDSA at Macapagal Avenue. Mataas talaga ang statistics on motorcycle accidents. Pangalawa yan sa mga pedestrians. So, dahil siguro 2 gulong ito at madaling tamaan, binigyan natin sila ng lane para hindi natin sila makita kung saan sa ang mga lane dito sa 3 major thoroughfares natin.
Sabi ng MMDA, mula daw na ipatupad ang motorcycle lane, bumaba raw ang mga aksidenteng sangkot ang motorsiklo. Isa raw kasing dahilan ng motorcycle accidents ay ang maling pag-aakala ng riders na lagi silang nakikita ng driver ng malalaking sasakyan. Unang-una, pagsunod sa ating motorcycle lane. Pangalawa is to treat themselves na isang motor vehicle sila, isang four-wheeled vehicle. Pangatlo, yung mga safety precautions like yung mga helmet, yung mga proper clothing ng isang siklista. Panawagan din ng Motorcycle Federation of the Philippines. Aksyonan sana ng Land Transportation Office, hindi lang ang pagbabantay sa mga motorcycle lane, kundi maging ang mahigpit na pagpapatupad sa Motorcycle Standard Helmet Law o Republic Act No. 10054. May ilang kasing nagmumotorsiklo ang hindi na gumagamit ng helmet. Since na ako, kasama ako nagpo-promote do sa Decade of Action for Road Safety, bakit hindi in-implement ng Pilipinas international yung early warning device? Muli ay pinaalalahanan ng MMDA ang mga motorcycle rider na sumunod sa batas gaya ng pagbaybay sa mga itinalagang motorcycle lane, gumamit ng tamang helmet at hanggat maaari isa lang ang sakay ng mga motorsiklo. Mel? Sana research mo ba kung anong parusa pag nahuli? Nako, yan. Mel, eto yan. Ano? Kapag nahuli ka yung unang offense mo, may bayad kang 500 pesos na multa. Pero pag nagkaroon pa ng mga second hanggang third violation, maaari nang irekomenda ng MMDA sa LTO ang pag-revoke sa lisensya ng nagmamaneho ng motorsiklo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Kasi simula pa lang ng pasukan, nahantala na agad ang klase sa mga mag-aaral sa Bayambang Central School sa lalawigan ng Pangasinan. Nasunog kasi ang kanilang gusali. Nakatutok si Charis Victorio ng GMA Dagupan. Tuluyang nilamon ng apoy ang isang gusali ng Bayambang Central School dito sa Pangasinan. Bandang 2:00 ng madaling araw kanina nang magsimula ang sunog. Agad naman itong nirespondihan ng mga bumbero pero sa laki ng apoy at dahil gawa sa light materials ang buong gusali, hindi na ito naisalba. Sa gusaling ito ng Bayambang Central School, 12 silid-aralan ang naapektuhan sa sunog at sa mga silid-aralan na ito nagkaklase ang grades 1 and 2. Sinuspinde na ang klase ng mga estudyante sa umaga. Nakakatakot, baka may mga bata na maglaro dyan sa loob. Kaya dito ay hindi natin alam. Kahit wala na yung fire, hindi natin alam. Baka may madisgrasya. Laking panghihinayang naman ng mga guro dahil tanging mga nasunog na yero at kahoy na lang ang kanilang dinatnan kaninang umaga. Ang lokal na pamahalaan ng Bayambang pinaplano na raw ang pagpapatayo ng temporary classrooms. Pero sa ngayon, shifting sa mga klase muna ang nakikitang solusyon ng mga opisyal ng DepEd Pangasinan para hindi maabala ang pag-aaral ng mga estudyante ng grade 1 at grade 2. One in the morning and then another class in the afternoon. Sa mga grade 1 natin, walang malaking problema because they would have 4 hours in the morning for the sections, let us say 1 to 5 sections, and then yun 6 to 9 in the afternoon. Kaya hindi masyadong problema. Patuloy namang inaalam ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng mga natupok na ari-arian. Mula rito sa Dagupan City, Charis Victorio, GMA News.